Good morning, magandang araw po. So ngayon po titispire natin itong kay Sir Carlos Cabrera, taga Iloilo. So yung nozzle burner na gamitin natin, si Heavy Duty, ang top niya ay LPG mode, yung 24 holes yung linalagay natin. So ititispire natin ito. So pinagsama natin yung semi heavy duty at LPG mode. Tapos i-demo natin ito, no, kasi marami pa rin, kahit na nakabili sa atin, magtatanong pa rin paano magpa-apoy, ano yung procedure. So i-demo din. Ito po, magdi-demo tayo. Una natin gagawin, lagyan po natin siya ng used engine oil. Wala po yung mix engine oil po. Sunod na gagawin natin ay i-open natin yung gate valve. Pull na po natin para malagyan yung kanyang elbow. At hintayin na lang po natin, tingnan natin na lalabas na po doon sa chamber at i-off na po natin. At kung makita natin na nakapasok na yung oil, i-off na po natin yung gate valve. Huwag lang po muna natin padaluyan ng oil yung sa loob ng chamber. Bali, ang ginawa natin, yung mapunduhan lang yung kanyang elbow para hindi papasok yung hangin doon at bumalik yung usok. Sunod ay lagyan na natin ito ng papel. Mas mainam po yung papel ay lalagay natin para madali siyang masunog. Sunod ay lagyan natin siya ng krudo. So mas mainam talaga na krudo ang ilagay natin para madali siyang mag-apoy. Sunod ay pwede na po natin itong sindihan. Hintayin na lang po natin na masunog yung mga papel bago natin i-on yung blower. Dito ay pwede na natin i-on yung blower niya. So kalahati lang po ilagay natin sa kanyang controller. Ayan po. So hihintayin na lang po natin na maubos itong krudo at yung papel ay mag-carbon, at doon na natin ipapasok yung used oil para hindi po siya mamatay, na mainit na po yung chamber bago pumasok yung oil, madali na lang po siya papuyin. Kaya kung ipapasok nyo kagad yung oil dyan, matagalan po kayo magpainit. So dito po ay nakikita natin na mayroong lumalabas na usok dito sa kanyang oil level regulator, kasi nakalimutan natin, hindi natin nalagyan ng steel wool. So ito ay lalagyan natin ng steel wool para hindi po siya maglabas ang usok at hindi po maepektuhan yung apoy na blue flame. At ito po yung steel wool na ating ilalagay. Kailangan po yung steel wool dito sa ating oil level regulator para hindi po lalabas yung usok at yung carbon ay masasala niya. So lilinisan nyo na lang po every week. Yan po, tatanggalin nyo po yung steel wool at lilinisan or papalitan. So kung nakikita nyo po, hinahalukay po natin para yung papel ay umangat at masunog. So hindi pa po tayo nagpapasok ng oil. Yan po yung papel. Kailangan na masunog yan lahat para hindi po yan magkabara dyan sa loob at magpuputok-putok. Yan po yung sanhi din minsan, yung paputok-putok, may papel para sa loob na hindi nasusunog. Kasi kung malagyan na yan ng oil, hindi po yan madaling masunog. So dito, mag-aabang na tayo ng lata dito sa ating oil regulator para pag open natin ng gate valve at masobrahan natin, ay kusa lang po lalabas dyan sa oil level regulator. Hinahalukay-halukay lang po natin para madaling masunog yung papel at maubos yung krudo bago natin ipapasok yung used oil. So sa puntong ito ay pag ganyan yung itsura niya, nauubos na po yung kanyang krudo. So i-open na natin yung gate valve. So dyan ay medyo patak-patak lang tayo na malakas para papasok po doon sa kanyang chamber. Huwag po nating ibigla na i-pull kaagad para dandahan po yung init ng oil na papasok doon at hindi na po siya mamamatay. So dito, habang
pinapainit pa natin yung oil, ay pwede na natin salangan ito ng pampainit na tubig. At dito po ay lumabas na po yung kanyang oil, nakuha na po natin yung kanyang liver. So i-adjust na po natin. So patak-patak na lang po tayo dyan. Yung patak per seconds. So ayan, habang hinihintay natin na mag-init yung oil para makuha natin yung kanyang performance, ay magsha-shoutout muna ako. Shoutout po sa lahat ng mga gumagawa ng kalan, mga kaibigan natin, kasama natin na gumagawa ng kalan. At sa mga sumusuporta po sa atin, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa mga subscriber natin. Thank you po. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe naman para updated kayo lagi sa ating mga bagong mga video. So ayan, yung apoy ay umaakyat na habang umiinit yung oil at makikita na natin yung performance niya. Ito po ay titingnan natin dito sa baba yung kanyang apoy. So ayan po yung apoy niya. So nakuha na po natin yung kanyang level. So mayroon pa pong tumutulo dyan. So dito pag may tumutulo pa po doon sa level regulator, medyo pahinaan lang po natin para po mawala po yung tulo niya doon. Saka po natin siya ipapatak-patak ng seconds, patak per seconds. Okay, ito na po yung kanyang apoy sa ating kalan diesel oil. So pinagsama po natin ang semi heavy duty at saka LPG mode na butas. Bali ang sa ilalim ay 8 holes at sa taas niya ay 24 holes. So ayan na po yung performance niya na pinagsama natin na butas. So far okay, napakaganda. Okay, ito na po yung order ni Sir Carlos Cabrera from Iloilo to Iloilo pala. So ito sir, ito na po yung apoy mo. Pinagsama na po natin yung ang sa ilalim semi heavy duty, yung butas sa taas ay LPG mode. So yung butas natin ay 8, 4, 16 at saka 24 holes. So pinagsama po natin yung LPG mode at saka semi heavy duty sa ilalim. So yung patak natin, kontrol na natin sa kanyang oil level regulator. So hindi tayo nagpawala din ng oil level regulator, no, kasi yun po yung susundan natin. Pag tumulo na po dyan, control na po tayo dito. So kung wala tayong oil level regulator, pupunta yan sa blower o doon, pupunta yan sa mga butas. Pagpalakas natin ng hangin, pupugak-pugak at saka pupunta yung oil dyan sa mga puwit ng kaldero. So napakalaking halaga nitong ating oil level regulator. Yan. So yan po yung concept ng ating oil level regulator. So kung halimbawa tapos na kayo magluto, so marami pa siyang oil dyan, itagilid nyo na lang po, pupunta na po dyan yung oil nya. So pwede mo yung ibalik naman dito pagka gusto mo naman magsaing. So yan po yung purpose niyan. So ayan, maraming salamat po sa panonood, sa mga subscriber natin. Shoutout po sa lahat ng mga customer natin at sa mga taga-suporta. Yan, thank you po. Maraming salamat.